Sa harap ng dambana, kung saan dapat idinaraos ang isang banal na kasal, nakita ng buong mundo ang pagbagsak ng mapagpanggap na asawa ko at ng kanyang kulasising tila anghel na may dalang lason. Habang kinakaladkad sila ng mga pulis, papalabas ng simbahan, suot ko ang aking pulang bestida, ang kulay ng aking pagbangon, at ang selyo ng kanilang walang hanggang kahihiyan. Akala nila ay sapat na ang 10 taon kong pagtitiis para manatili akong nakayuko. Pero hindi nila alam, ang bawat sampal na tinanggap ko sa gitna ng pista ay mitya lamang ng pagsabog na tatapos sa kanilang imperyo. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na hardin ng mansyon ng mga Gonzales, tinitiyak na ang bawat detalye ng fiesta ng San Guillermo ay perpekto para sa dangal ng pamilyang pinagsilbihan ko sa loob ng isang dekada. Hawak ko ang aking clipboard, tinitingnan ang pagkakaayos ng mga mamahaling bulaklak habang ang ingay ng tawanan at tunog ng mga kubyertos ay bumabalot sa paligid. Huwag mo nang ayusin ang mga bulaklak na yan, Wilhelmina. Dahil simula sa sandaling ito, wala ka ng karapatang tumapak sa pamamahay na ito. Ikaw na babaeng makasalanan. Ang boses na iyon, matalas at puno ng puot, ay nanggaling kay Doña Remedios, ang aking biyenan. Kasunod niya si Reynaldo, ang asawa ko, na may hawak na makapal na envelope at isang mukhang tila naduduwal sa tuwing titingin sa akin. Sa isang iglap, tumigil ang musika. Ang bawat mata ng mga bisitang kanina lang ay pumupuri sa akin ay naging tila mga patalim na handang sumugat sa aking pagkatao. Inihagis ni Reynaldo ang mga litrato sa paanan ko, mga peking ebidensya ng pakikipagkita ko sa isang lalaki sa isang hotel, mga larawang halatang produkto ng isang maduming manipulation. You're a disgrace, Wilhelmina. Pinagkatiwalaan ka namin pero ninanakawan mo na pala ang kumpanya para sa lalaki mo. Ang boses ni Reynaldo ay umalingaw-ngaw sa buong hardin, sadyang pinalalakas para marinig ng lahat ng mga maimpluwensyang tao sa bayan. Kasabay nito, naramdaman ko ang pag-vibrate ng telepono sa aking bulsa. Isang mensahe mula kay Reynaldo, ang bumungad sa akin. Pirmahan mo ang divorce papers na nasa library ngayon din. Give up everything or you will never see our son again. I can make you disappear, Wilhelmina. Don't test me. Habang binabasa ko ang banta niya, lumapit ang headwaiter sa akin, bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang muka. Ma'am, sorry po sa istorbo pero kailangan na po nating simulan ng ribbon cutting para sa bagong wing ng restaurant. Hinihintay na po kayo ng mga media sa harap. Ang paligid ay naging isang malupit na bitag. Sa harap ko ay ang asawang nagnanais na hiyain ako sa bulsa ko, ay ang banta sa kaisa-isa kong anak, at sa gilid ko ay ang mga taong umaasang tatapusin ko ang aking tungkulin bilang isang perpektong asawa. Tumingin ako kay Doña Remedios na may suot na mapang-uyam ng ngiti, tila hinihintay ang pagbagsak ng aking mga luha. Ngunit walang luhang pumatak. Sa halip, marahan kong ibinaba ang aking clipboard sa ibabaw ng mesa. Ang aking mukha ay tila isang telon na walang mababakas na emosyon. Tiningnan ko si Reynaldo nang diretso sa kanyang mga mata, isang tinging puno ng rasyonal na desisyon at malamig na galit. Kung iyan ang gusto niyo ibibigay ko sa inyo, ang palabas na hinahanap niyo, mahinahon kong sabi, ang boses ko ay matatag at hindi kakikitaan ng anumang takot. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa waiter. Ituloy ang ribbon cutting, ngunit sabihin mo sa mga media, may mas mahalagang anunsyo ang pamilya Gonzales. Mabilis akong naglakad patungo sa library, ang bawat yabag ng aking sapatos sa tiles ay tila isang countdown para sa kanilang pagbagsak. Pagpasok ko, nakita ko ang divorce papers sa ibabaw ng mesa. Kinuha ko ang aking mamahaling pluma at pumirma ng walang pag-aalinlangan. Ngunit bago ko bitawan ang papel, kumuha ako ng litrato nito at ipinadala sa isang numerong matagal ko nang inihanda. The money is moving and the bird is out of the cage, ang maikling reply na natanggap ko. Lumabas ako ng library at nakasalubong si Paulo, ang abogado, at matalik kong kaibigan, na pinagkatiwalaan ko ng lahat ng aking alas. Is everything ready? Tanong ko habang inaayos ang aking buhok sa harap ng salamin. Tumango siya, ngunit may kakaibang dilim sa kanyang mga mata. Yes, Wilhelmina, I have the files. Pero sigurado ka ba rito, once we start, there's no turning back for Reynaldo? He made his choice nung idinamay niya ang anak ko, sagot ko habang naglalakad pabalik sa hardin kung saan naghihintay ang lahat. Ngunit pagdating ko sa harap ng entablado, nakita ko si Paulo na nakatayo sa tabi ni Amalia, ang babaeng alam kong kulasisi ni Reynaldo.
Hawak ni Paulo ang parehong USB na naglalaman ng aking mga ebidensya laban kay Reynaldo at sa harap ng lahat iniabot niya ito kay Amalia habang nakatingin sa akin nang may malamig na pagtataksil. "I'm sorry, Wilhelmina," sabi ni Paulo sa harap ng mikropono, ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Pero bilang abogado ng pamilya Gonzales, kailangan kong ilabas ang katotohanan. Hindi lang adultery ang kasalanan mo. Hawak namin ang ebidensya na ikaw ang tunay na nagnakaw ng 50 milyong piso mula sa kumpanya. Ang buong Harden ay napuno ng bulungan. Ang taong pinagkatiwalaan ko ang siyang humawak sa leeg ko para ilubog ako sa putik. Si Reynaldo ay lumapit kay Amalia at inakbayan ito sa harap ko habang si Doña Remedios ay tumatawa ng mahina sa gilid. "Anong masasabi mo ngayon, Wilhelmina?" Pangungutya ni Reynaldo. "Wala ka ng pera, wala ka ng dangal at simula ngayon wala ka ng anak." Ramdam ko ang panunuyo ng aking lalamunan, ngunit ang aking isip ay nagsimulang magkalkula ng susunod na hakbang. Sa gitna ng kahihiyang ito, sa gitna ng pagtataksil ng lahat ng taong, akala ko ay kakampi ko, isang bagay lang ang sigurado. Hindi pa nila nakikita ang tunay na Wilhelmina kapag wala na siyang kailangang protektahan. Tiningnan ko ang malaking screen sa entablado na dapat ay magpapakita ng aking mga tagumpay, ngunit ngayon ay nakahanda ng ilabas ang aking pagkawasak. Ang aking kamay ay dahan-dahang kinapa ang isang maliit na remote sa loob ng aking bulsa, isang backup plan na hindi alam kahit ni Paulo. Ang bawat bulong ng mga tao sa paligid ay tila mga bubuyog na sumusugod sa aking pandinig, nakatutulig at puno ng lason. Ang bango ng lechon at mga putaheng nakahain sa mahabang mesa ay biglang naging mapakla, tila amoy ng isang nabubulok na bangkay, ang bangkay ng aking tiwala. Nakatayo ako sa gitna ng entablado, ang liwanag ng mga spotlight ay tila naghuhubad sa aking pagkatao sa harap ng buong San Guillermo, habang si Paulo, ang taong tanging pinagkatiwalaan ko ng aking mga sikreto, ay nakatayo sa tabi ng aking kaaway na may ngiting hindi ko kailanman nakita sa loob ng maraming taon. "Paulo, anong ibig sabihin nito?" Ang boses ko ay mahina, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang namamatay na pag-asa. Hindi man lang siya kumurap. Inayos niya ang kanyang salamin at tumingin sa akin nang walang anumang bakas ng pagsisisi. "I'm just doing my job, Wilhelmina. My loyalty belongs to the Gonzales Group, not to a woman who uses her position for personal greed. Don't make this harder for yourself. Ibigay mo na ang access codes ng offshore accounts na hawak mo." Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi, isang tawang tuyo at walang buhay. Offshore accounts. Ang galing nilang maghabi ng kwento. Alam nila kung paano ako ilulubog sa paraang hindi na ako makakaahon. Lumingon ako kay Reynaldo na ngayon ay dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan ng isang lalaking akalang nanalo na sa laro. "Si Wilhelmina Maski, ang sarili mong aso. Alam kong sino ang tunay na amo," bulong ni Reynaldo nang makarating siya sa harap ko. "Give up now. Pirmahan mo na ang mga dokumento at baka hayaan ko pa silang bigyan ka ng pamasahe pa uwi sa probinsya nyo." Sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Amalia. Humahakbang siya palapit, ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng luha habang nakahawak sa braso ni Reynaldo. "Ate Wilhelmina, bakit mo ginawa to? Akala ko ba mahal mo si Ray? Bakit mo siya pinagnanakawan?" Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta, ngunit ang bawat nota ay puno ng panunuya. "Dahil sa stress na binigay mo, muntik na kaming mawalan ng anak. Please stop this madness already." Tiningnan ko ang tiyan ni Amalia, pagkatapos ay ang mukha ni Paulo. Doon ko naintindihan ang lahat. Ang pagtataksil na ito ay hindi lamang dahil sa pera. Ito ay isang maingat na binuong plano para burahin ako sa kasaysayan ng pamilyang ito. Paulo didn't just sell me out. He helped them build the cage. "You really think a piece of plastic and a few staged photos can destroy me?" Ang tanging nasabi ko, ang boses ko ay malamig pa sa yelong unti-unting natutunaw sa aking baso. Marahan akong bumaba ng entablado. Ang bawat hakbang ko ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog, ngunit hindi ko hinayaang makita nila ang aking pag-ika. Ang mga marites na kanina ay nag-uunahan sa pagkuha ng litrato ko ay mabilis na nagbibigay ng daan, tila natatakot na mahawahan ng aking sumpa. Naglakad ako patungo sa isang sulok ng hardin, malayo sa ingay ng mikropono, at doon ako hinarap ni Paulo. "Bakit, Paulo, after everything I did for you?" Tanong ko habang ang hangin sa paligid namin ay nagiging mas mabigat. "Ambition, Wilhelmina. It's as simple as that," sagot niya.
habang tinitingnan ang kanyang mamahaling relo. Ronaldo offered me a seat on the board. Ikaw, anong maibibigay mo sa akin? Ang pasasalamat mo, hindi nakakabili ng lupa ang thank you. Amalia is pregnant and the family needs someone they can control. You're too smart, too independent. Kinatakutan mo ang sarili mong lakas, Wilhelmina. You should have stayed as a trophy wife. And you should have stayed as a loyal friend, pahakpasa. Sagot ko nang walang kurap. Dahil sa sandaling ito, Paolo, winakasan mo na ang iyong karera. You think you're holding the winning cards? Check your bag. Nakita ko ang panandaliang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Mabilis niyang binuksan ang kanyang briefcase at doon sa gitna ng mga legal na dokumento ay may isang pulang sobre. Ang kanyang mukha ay biglang namutla nang makita ang selyo nito. Hindi iyon ang USB na akala niya ay hawak niya. Iyon ay isang subpoena mula sa Anti-Money Laundering Council para sa kanyang sariling mga transaksyon na lihim kong binabantayan sa loob ng 6 na buwan. You bitch! Pabulong niyang mura ang kanyang boses, ay nanginginig sa galit. Don't use those words on me, Paolo. Ikaw ang nagturo sa akin na sa bawat kasunduan kailangang may insurance. Ang sagot ko, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ngunit bago ko pa masulit ang kanyang pagkagulat, naramdaman ko ang isang malakas na hila sa aking balikat. Si Doña Remedios, ang aking biyenan, ay nakatayo sa harap ko, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Hindi niya ako hinayaang makapagsalita. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw na tila nagpatahimik sa buong paligid. Wala kang hiyang, babae ka? Pinalayas ka na ng anak ko, bakit ka pa nagkakalat ng dumi dito? Sigaw niya habang itinuturo ang pinto ng mansyon. Guard, ilabas ang babaeng ito at siguraduhin niyo na wala siyang madadalang kahit isang gamit mula sa bahay na ito. Naramdaman ko ang init sa aking pisngi, ang lasa ng dugo sa loob ng aking bibig, ngunit hindi ko itinaas ang aking kamay para haplusin ang nasaktang bahagi. Sa halip, inayos ko ang aking likod, lalong tumatayo ng matuwid. Ang bawat salita ng matandang babaeng ito ay tila gasolina sa apoy na ngayon ay nagliliyab sa aking dibdib. Hindi ko kailangan ang mga gamit niyo, Doña Remedios. Sabi ko, ang bawat salita ay binibigkas ko ng malinaw at may awtoridad. Dahil bago matapos ang buwan na ito, kayo ang magmamakaawang pumasok sa mansyong ito na sa akin na ang pangalan. Tinalikuran ko sila ng hindi lumilingon. Habang naglalakad ako palabas ng gate, narinig ko ang huling banta ni Reynaldo. Huwag mong susubukang lumapit sa anak natin, Wilhelmina. Ituturing kanyang patay na. Huminto ako sa tapat ng kalsada. Madilim ang gabi at ang tanging liwanag ay mula sa mga poste ng ilaw. Wala akong sasakyan, wala akong pera sa bulsa, at ang tanging dala ko ay ang aking cellphone at ang puot na tila naging bakal sa aking puso. Ngunit habang tinitingnan ko ang malaking mansyon sa huling pagkakataon, hindi takot ang naramdaman ko. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang isang nakatagong folder. Doon nakatago ang mga scan ng tax records ng Gonzales Group na unti-unti kong kinolekta sa loob ng 10 taon. Ang bawat maling deklarasyon, ang bawat suhol sa mga opisyal, lahat ay narito. You want a war, Ronaldo, I'll give you a massacre. Bulong ko sa hangin. Naglakad ako palayo, ang bawat yabag ko sa semento ay tila isang marcha patungo sa isang laban na alam kong ako ang mananalo. Wala na ang Wilhelmina na tagapag-ayos ng fiesta. Wala na ang asawang tinitiis ang lahat para sa pamilya. Ang naiwan na lang ay ang isang babaeng wala nang mawawala, at yun ang pinakamapanganib na kaaway na makakaharap nila. Habang naglalakad sa madilim na eskinita, may isang itim na sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa aking tabi. Ang bintana ay bumaba at isang lalaking nakasuot ng barong ang tumingin sa akin. Kailangan niyo po ba ng sakay, ma'am? Tanong niya, ang kanyang boses ay pamilyar, ngunit hindi ko matandaan kung saan ko narinig. Napatitig ako sa kanya. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang isang pamilyar na singsing sa kanyang daliri, isang singsing na may selyo ng gobyerno. Tila isang anino ang itim na sasakyang iyon. Sa gitna ng madilim na kalsada, isang banyagang presensya na nag-aalok ng tulong sa sandaling. Ako ay itinapon ng mundong akala ko ay akin. Tinitigan ko ang lalaking nasa loob. Hindi ko siya kilala, ngunit ang selyo sa kanyang singsing ay hindi maikakaila. Ito ay sagisag ng mga taong may malalim na koneksyon sa batas
at sa mga lihim na transaksyon ng gobyerno. Sino ka? At bakit mo alam na kailangan ko ng tulong? Tanong ko ang aking boses ay nananatiling matatag sa kabila ng hapdi, sa aking pisngi at pagod sa aking katawan. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Wilhelmina. Pinapunta po ako ng isang taong hindi nakakalimot sa inyong kabutihan. Sakay na po kayo dahil ang bawat segundong pananatili nyo rito ay pagkakataon para mahanap kayo ng mga tauhan ni Reynaldo. Sagot niya ng may paggalang. Hindi na ako nagatubili. Pumasok ako sa loob ng sasakyan. Ang lamig ng aircon ay tila humaplos sa aking namamagang pisngi, isang malupit na paalala ng sampal ni Doña Remedios. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon ng mga Gonzales, tiningnan ko ang huling sulyap ng liwanag ng fiesta mula sa malayo. Ang kasiyahang iyon ay itinayo sa aking pawis, at sa gabing ito, sinisimulan ko na ang pagbuwag dito. Dinala ako sa isang maliit, ngunit napakalinis na apartment sa gitna ng Makati. Walang karangyaan, ngunit mayroon itong lahat ng kailangan ko, isang mabilis na internet connection at ang katahimikang kailangan ng isang utak na nagpaplano ng digmaan. Pagkaalis ng lalaki, agad kong binuksan ang aking laptop. Walang oras para sa pagluha. Ang bawat patak ng luha ay sayang na enerhiya na dapat ay nakalaan sa aking pagbawi. Ang kapangyarihan ng social media sa Pilipinas ay parang apoy sa tuyong talahib. Isang kislap lang at ang buong kagubatan ay magliliyab. Bulong ko sa sarili habang ang aking mga daliri ay nagsimulang sumayaw sa keyboard. Gumawa ako ng ilang dummy accounts, mga account na mukhang pag-aari ng mga empleyado ng Gonzales Group at mga marites na mahilig sa chismis sa San Guillermo. Sinimulan ko ang pagpapakawala ng mga blind items. Hindi ko agad ibinigay ang lahat. Ang sining ng pagwasak sa dangal ay parang pagluluto ng dahan-dahang sinigang, kailangang kulo muna bago ang asim. Nakakita na ba kayo ng isang anghel na may buntot ng demonyo? Ang unang post na aking inilabas, kalakip ang isang malabong litrato ni Amalia na pumasok sa isang mamahaling klinika noong nakaraang buwan, hindi para sa pagbubuntis, kundi para sa isang aesthetic procedure na hindi tugma sa kanyang kwento ng maselang pagbubuntis. Sa loob lamang ng isang oras, ang post ay umani ng libu-libong shares. Ang mga marites, ang hukbo ng mga chismosa na walang pinipiling oras, ay nagsimulang magkalkula. Sino ito, si Ava, na bago lang sa pamilya G? Akala ko ba buntis siya? Bakit nasa dermatology clinic? Ang mga bulong ay nagsimulang maging isang malakas na hiyaw sa internet. Hindi ako huminto roon. Ipinadala ko ang isang anonymous email sa mga sikat na vlogger sa bansa na kilala sa paglalantad ng mga scandals. Ang laman, ang tax records ng Gonzales Group na may nakasulat na malalaking pulang marka sa mga bahaging kahina-hinala. Alam kong hindi nila ito maiintindihan agad, ngunit sapat na ang salitang tax evasion at laundry para manginig ang mga investor. Habang ang gabi ay lumalalim, tiningnan ko ang newsfeed ng aking cellphone. Lumitaw ang isang video ni Amalia na kasuot ng puting damit, umiiyak sa harap ng camera sa isang live stream. Hindi ko po alam kung bakit may mga taong gustong manira sa amin. Mahal ko po si Reynaldo at ang baby na dinadala ko ay ang tanging kaligayahan namin. Please, Ate Wilhelmina, alam kong galit ka, pero huwag naman pati ang anak ko ay idamay mo. Ang pakiusap niya, ang boses ay nanginginig sa sakit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Napakahusay niyang artista. Ginamit niya ang bawat script ng isang pa-victim para makuha ang simpatiya ng publiko. Ngunit sa ilalim ng video nakita ko ang mga komento. Hati na ang mga tao. May mga naaawa, ngunit marami na rin ang nagtatanong tungkol sa klinika. Go ahead, Amalia, iyak ka pa. Dahil ang bawat luhang ilalabas mo ngayon ay magiging lason sa oras na lumabas ang tunay na resulta ng iyong ultrasound. Sabi ko sa aking isipan. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito ng walang imik. Wilhelmina, itigil mo ito. Ang boses ni Reynaldo ay puno ng galit at takot. Anong ginagawa mo sa internet? Ang mga investors namin ay nagtatawagan na bumaba ang stock ng kumpanya ng 5% sa loob lang ng isang gabi. 5% pa lang yan, Reynaldo. Hindi pa nagsisimula ang totoong bagyo. Mahinahon kong sagot. Akala mo ba ay madali akong itatapon pagkatapos ng 10 taon? Akala mo ba ay mananahimik ako habang tinatawag mo akong magnanakaw sa harap ng lahat? Magbabayad ka rito, Wilhelmina, idedemanda kita ng cyber libel, ipapabulok kita sa kulungan.
Sigaw niya, rinig ko ang pagbasag ng isang baso sa kabilang linya. Gawin mo, Rinaldo. Pero bago ka makapunta sa presinto, siguraduhin mo munang may pambayad ka pa sa abogado mo. Dahil sa sandaling ito, ang lahat ng iyong account sa bangko ay nasa ilalim na ng investigasyon para sa kahina-hinalang galaw ng pera na ikaw mismo ang nag-utos sa pangalan ni Amalia. Natahimik ang kabilang linya. Ang tanging narinig ko ay ang mabigat na paghinga ni Reynaldo. Alam niya na hindi ako nagbibiro. Alam niya na ang bawat galaw ko ay may basehan. How did you know? Pabulong niyang tanong. Dahil ako ang gumawa ng system na ginagamit niyo, Reynaldo. Akala niyo ba ay trophy wife lang ako? Ako ang utak at kayo ang mga anino lamang. Sabi ko bago ko pinutol ang tawag. Ibinaba ko ang aking cellphone at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Makati ay tila mga bituin na nag-aabang sa aking susunod na hakbang. Naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Hindi ito ang saya ng isang taong nagtagumpay, kundi ang kalinawan ng isang taong alam ang kanyang patutunguhan. Kinuha ko ang isang maliit na notebook at isinulat ang pangalan ni Paulo. Siya ang susunod. Ang pagtataksil niya ay may katumbas na presyo, at ang presyong iyon ay ang kanyang lisensya at ang kanyang dangal bilang isang lalaki. Habang binabalak ko ang aking susunod na hakbang, narinig ko ang isang mahinang katok sa aking pinto. Hindi ito ang katok ng isang taong nagmamadali. Ito ay isang ritmo, tatlong mahina, isang malakas. Ang ritmong itinuro sa akin ni Lolo Severino noong bata pa ako. Binuksan ko ang pinto nang may pag-iingat at doon nakatayo ang isang matandang lalaki na may hawak na isang lumang attaché case. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may kasamang determinasyon. Ma'am Wilhelmina, oras na para buksan ang totoong kaba ng mga Gonzales, sabi niya. Ang amoy ng lumang papel at tila alikabok ng nakaraan ay humalo sa malamig na hangin ng aking apartment. Nang pumasok si Mang Tasyo, ang pinakatiwalang tauhan ni Lolo Severino. Ang attaché case na hawak niya ay tila isang mabigat na pasanin, isang kaba ng mga lihim na matagal nang ikinubli sa ilalim ng mga engranding piging at huwad ng ngiti ng pamilya Gonzales. Ma'am Wilhelmina, bago po mawalan ng malay si Don Severino kanina, ang pangalan niyo lang po ang binanggit niya. Ipinapaabot niya ang susi na ito, mahinang sabi ni Mang Tasyo, habang inilalapag ang attaché case sa ibabaw ng aking mesa. Dahan-dahan kong binuksan ang case. Walang tunog ng pag-click, kundi ang marahang pagdausdos ng balat nito sa ibabaw ng kahoy. Sa loob tumambad sa akin ang mga dokumentong hindi ko inaasahan. Hindi lamang ito basta records ng kumpanya. Ito ang mga titulo ng lupa sa Forbes Park, ang mga shares sa labas ng bansa, at isang sulat na may selyo ng dugo ng pamilya Gonzales. Ang akala ni Reynaldo ay siya ang tagapagmana ng lahat. Pero alam ni Don Severino ang totoo. Alam niyang ang apo niya ay walang alam kundi ubusin ang yaman ng pamilya sa mga bisyo, at sa babaeng iyon, patuloy ni Mang Tasyo habang nakatitig sa akin ng may pagsusumamo. Kinuha ko ang sulat. Ang sulat kamay ni Lolo Severino ay nanginginig tanda ng kanyang panghihina, ngunit ang bawat salita ay may talim ng isang huling hatol. Sa aking kaisa-isang tunay na apo sa dangal, Wilhelmina. Iligtas mo ang kumpanya mula sa sarili kong dugo. Isang mabigat na emotion ang humagip sa aking dibdib. Utang na loob. Ang konsepto na ginamit ni Doña Remedios para itali ako sa kanilang dumi ay siya ring konsepto na ngayon ay nagbibigay sa akin ng karapatang bawiin ang lahat. Hindi ako kadugo ng mga Gonzales, pero ako ang naging puso ng kanilang imperyo habang sila ay abala sa pagiging mga linta. Mang Tasyo, kamusta ang lagay ni Lolo? Bakit hindi niyo siya dinala sa ospital? Tanong ko habang hinihigpitan ang hawak sa mga dokumento. Ikinulong po siya ni Doña Remedios sa sarili niyang silid, ma'am. Pinalitan ang lahat ng nurse at bawal kaming pumasok ng mga dating tauhan. Sinasabi nila sa media na nagpapahinga lang ang matanda. Pero ang totoo, pinapirma nila siya ng mga papeles habang wala siyang malay. Ang sagot ni Mang Tasyo, ang boses niya ay nanginginig sa galit. Ang aking dugo ay tila naging yelo. Ang sarili nilang ama, ang pundasyon ng kanilang yaman, ay itinuturing nilang bilanggo para lamang sa pera. Ang kasakiman ni Reynaldo at Doña Remedios ay wala ng hangganan. Huwag silang mag-alala, Mang Tasyo. Hindi na sila magtatagal sa mansyong yon, sabi ko ng may malamig na determinasyon. Agad kong tinawagan ang isang contact na matagal ko nang itinago, isang tapat na tauhan sa Bureau of Internal Revenue na minsan ko nang natulungan. Hindi ako hihingi ng pabor. Gagamit ako ng katotohanan. Ready the freeze order for the Gonzales main account. I have the special power of attorney from Don Severino himself
dated 6 months ago, utos ko sa telepono, and call the social workers. I want a rescue operation for Don Severino tonight. Habang naghahanda ako, isang notification ang lumitaw sa aking laptop. Isang live stream mula sa page ni Amalia. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Lolo Severino, hinahaplos ang kamay ng matanda habang nakaharap sa camera. Heto po, nakikita nyo, maayos po ang kalagayan ni Lolo Severino. Huwag po kayong maniniwala sa mga kumakalat na balita na pinapabayaan namin siya. Si Ate Wilhelmina lang po ang gumagawa ng mga kwentong yan dahil gusto niyang makuha ang mana. Ang sabi ni Amalia sa camera, ang kanyang mukha ay tila isang anghel ng katapatan. Ang kapangahasan ng babaeng ito ay nagpapakulo ng aking dugo. Ginagamit nila ang isang matandang nag-aagaw buhay para sa kanilang PR stunt. Ngunit hindi nila alam ang attaché case na dala ni Mang Tasyo ay naglalaman ng ebidensya na ang silid na kinaroroonan nila ay labag sa batas na binago para magmukhang maayos. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-post ng isang solong pangungusap sa aking main account. Ang unang pagkakataon na gagamitin ko ang sarili kong pangalan, ang katotohanan ay hindi kailangang umiyak sa harap ng camera. Hintayin niyo ang pagbisita ng batas sa mansyon ngayong gabi. Sa loob lamang ng ilang minuto ang post ko ay naging viral. Ang mga marites ay tila mga gutom na pating na sumusugod sa amoy ng dugo. Lalabas na ang tunay na reyna. Go Wilhelmina! Ipakita mo ang resibo. Ngunit sa gitna ng aking paghahanda, isang tawag ang pumasok. Hindi si Rinaldo, kundi si Paulo. Wilhelmina, stop this immediately. Ang boses niya ay puno ng tensyon. Hawak namin ang warrant para sa custody ni Nathan. Kung itutuloy mo ang pagpapadala ng mga pulis sa mansyon, hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. We will file a kidnapping charge against you for taking him out of the school yesterday. Napatigil ako. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nathan. Ang tanging kahinaan ko na tanging si Paulo lang ang nakakaalam kung gaano ko kamahal. Paulo, you wouldn't dare ipupata. Pabulong kong sabi, ang aking kamay ay nanginginig sa galit. Try me, Wilhelmina. I am his lawyer now. At ayon sa records, ikaw ang may unstable mental condition dahil sa trauma ng divorce. Choice mo ito. Ang mana ni Lolo Severino o ang kalayaan ng anak mo. Tiningnan ko ang attaché case. Tiningnan ko ang sulat ni Lolo. Ang bawat salita ni Paulo ay tila isang kutsilyo na itinatarak sa aking puso. Inakala nila na sa pamamagitan ng paggamit sa aking anak, susuko ako. Inakala nila na ang isang ina ay laging bibigay kapag ang bata na ang nakataya. Ngunit hindi nila kilala ang bagong Wilhelmina. Ang pag-ibig ko sa aking anak ang siyang magbibigay sa akin ng lakas na sunugin ang lahat ng humahadlang sa amin. Sige, Paolo, I file mo ang warrant. Sabi ko nang may nakakatakot na katahimikan. Pero siguraduhin mo na ang kulungan na pagdadalhan niyo sa akin ay may sapat na espasyo para sa inyong lahat. Dahil bago niyo makuha si Nathan ang buong San Guillermo, ay malalaman kung sino ang tunay na ama ng batang dinadala ni Amalia. Narinig ko ang mabilis na paghinga ni Paulo sa kabilang linya bago niya pinutol ang tawag. Alam ko ang sikretong iyon, isang sikretong sapat na para wasakin ang relasyon ni na Reynaldo at Amalia magpakailanman. Humarap ako kay Mang Tasyo. Mang Tasyo, ituloy ang plano. Ngayong gabi magtatapos ang paghahari ng mga Gonzales. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa bintana ng aking apartment, ngunit hindi nito kayang itaboy ang lamig na nananatili sa aking sistema. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na damit, tila nagluluksa para sa mga taong buhay pa, pero patay na sa aking puso. Habang tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin, isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Hindi ito ang ritmo ni Mang Tasyo. Ito ay marahan, tila nag-aalinlangan at pilit na nagpapakumbaba. Nang buksan ko ang pinto, tumambad sa akin si Amalia. Nakasuot siya ng isang mahabang puting bestida, ang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mga mata ay mapula na tila galing sa mahabang pag-iyak. Sa likod niya ay isang cameraman na patagong kumukuha ng video mula sa malayo. Isang setup. Ate Wilhelmina, ang kanyang boses ay nanginginig. At bago pa ako makapagsalita, ay lumuhod na siya sa semento. Ate, parang awa mo na. Kung pera ang kailangan mo, ibibigay namin ni Reynaldo. Huwag mo lang kaming sirain sa harap ng maraming tao. Ang baby ko, hindi niya deserve ang ganitong stress. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang bawat luhang pumapatak sa kanyang pisngi ay tila isang script na paulit-ulit na niyang sinanay.
Hindi ako gumalaw, hindi ko siya tinulungang tumayo. Sa halip kinuha ko ang aking cellphone at sinimulan ko ring i-record ang bawat galaw niya. Magkano ang bayad sa iyo ni Reynaldo para gawin ang eksenang ito, Amalia? Tanong ko, ang aking boses ay tuyo at walang bahid ng awa. Ang puting damit na iyan ay hindi kayang itago ang dumi ng iyong budhi. Tumayo ka riyan, hindi mo ako mapapaniwala sa pag-arte mo. Bakit ka ba napakatigas, Wilhelmina? Isang matalas na boses ang pumutol sa usapan. Si Doña Remedios ay lumabas mula sa gilid ng pasilyo, ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Kahit kailan ay talagang wala kang puso. Narito na ang bata para humingi ng tawad sa pagkukulang niya, pero tinitingnan mo pa rin siya na parang basura. Lumapit ang matanda kay Amalia at tinulungan itong tumayo habang ang cameraman ay lalong lumapit para makuha ang madamdaming tagpo ng biyanan at ng bagong paboritong manugang. Remedios, ang basurang tinutukoy mo ay ang babaeng kasama mo. Tugon ko habang dahan-dahan kong isinasara ang pinto ng aking apartment, ngunit nananatili sa labas para harapin sila. Narito ba kayo para sa kapayapaan o para gumawa ng bagong content para sa inyong social media page? Narito kami para sabihin sa iyo ang totoo. Sigaw ni Doña Remedios, ang kanyang mga daliri ay itinuturo ang aking mukha. Kahit anong gawin mong paninira, hindi mo mababago ang katotohanan na ikaw ay isang baog. 10 taon kang naging linta sa pamilya namin. Pero hindi mo man lang nagawang bigyan ng tagapagmana si Reynaldo. Si Amalia ang sagot sa aming mga panalangin. Siya ang magpapatuloy ng lahi ng mga Gonzales habang ikaw ay mamamatay na mag-isa at walang maalala. Ang salitang baog ay tila isang matalim na karayom na ibinaon sa aking puso. Alam nila na ang kawalan ko ng kakayahang magbuntis noon ay dahil sa stress at pagtatrabaho ko ng husto para sa kanilang kumpanya. Ginagamit nila ang aking sakripisyo bilang sandata laban sa akin. Kung ang pagiging ina ay sinusukat sa kakayahang magluwal ng bata, baka tama ka. Sabi ko, ang aking mga mata ay naging tila 2 pirasong uling na nagbabaga. Pero kung ang pagiging tao ay sinusukat sa dangal, mas mabuti pang mamatay akong mag-isa kaysa maging katulad nyo. Amalia, alam nating dalawa ang katotohanan tungkol sa iyong pagbubuntis. Sigurado ka bang si Reynaldo ang ama? Nakita ko ang panandaliang paghinto ng paghinga ni Amalia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot bago muling bumalik sa pag-iyak. Ate, paano mo nasasabi yan? Napakasama mo. Tama na ang daldal, hiyaw ni Doña Remedios. Narito kami para ibigay ito sa iyo. Inihagis niya ang isang gintong invitation card sa paanan ko. Sa susunod na linggo gaganapin ang kasal ng siglo. Doon mo makikita kung paano namin gagawing reyna ang babaeng tinatawag mong basura. At pagkatapos niyon, hinding-hindi mo na makukuha si Nathan. Gagawin namin siyang legal na anak ni Amalia at ikaw ay itatapon namin sa kangkungan ng limot. Tinalikuran nila ako pagkatapos niyon. Ang tunog ng kanilang mga takong sa semento ay tila isang martilyo na nagpapakaba sa aking dibdib. Pinanood ko silang sumakay sa kanilang marangyang sasakyan habang ang cameraman ay abalang-abala sa pag-edit ng video na tiyak na magiging bago nilang sandata sa internet. Bumalik ako sa loob ng aking apartment at isinara ang pinto. Nanatili akong nakatayo sa likod nito, ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Narinig ko ang mahinang pag-vibrate ng aking laptop. Isang mensahe mula sa aking private investigator. Isang video file ang nakalakip. Binuksan ko ito at doon sa madilim na CCTV ng isang hotel, 3 buwan na ang nakalilipas, ay makikita si Amalia na pumasok sa isang kwarto kasama ang isang lalaki. Ang lalaking iyon ay hindi si Reynaldo. Ito ay si Paulo. Isang malakas na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Ang sining ng pagtataksil ay may sariling paraan ng pagbabalik sa mga gumagawa nito. Habang ang buong San Guillermo ay naniniwala sa kanilang kasal ng siglo, ako naman ay naghahanda para sa kanilang paglilitis ng siglo. Kinuha ko ang invitation card mula sa sahig. Binasa ko ang bawat salita ng pagmamayabang na nakasulat doon. Pagkatapos dahan-dahan ko itong pinunit sa 2. Magpakasaya muna kayo sa inyong kasinungalingan, bulong ko sa hangin, dahil sa araw ng inyong kasal ang suot mong puti, Amalia, ay mababahiran ng dugo ng inyong mga lihim. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa ospital. Ma'am Wilhelmina, ito po ang nurse ni Don Severino. Gising na po ang pasyente at nagwawala. Hinahanap niya po ang kanyang tunay na abogado.
Sabi niya po nasa ilalim ng kanyang kama ang huling testamento. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ito na ang huling piyesa ng puzzle. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ng ospital ay tila isang marcha ng isang sundalong handa nang bawiin ang teritoryong ninakaw sa kanya. Suot ko ang aking itim na salamin, hindi upang magtago, kundi upang ikubli ang talim ng aking mga mata na maaari nang makasugat sa sinumang haharang. Dumating ako sa silid ni Lolo Severino, kung saan 2 gwardyang binabayaran ni Reynaldo ang nakatayo. Hindi ako nag-atubili. Inilabas ko ang dokumentong may selyo ng korte, isang temporary restraining order laban sa panghihimasok ni Doña Remedios sa pangangalaga sa matanda. Ang mga gwardya na walang laban sa legal na papel ay napilitang tumabi. Pumasok ako sa loob at ang amoy ng gamot at tila hininga ng kamatayan ang sumalubong sa akin. Lolo't bulong ko habang hinahawakan ang kanyang nangangatal na kamay. Ngunit wala kaming oras para sa drama. Mabilis akong lumuhod at kinapa ang ilalim ng kanyang kama. Doon sa pagitan ng bakal at kutsyon ay nakadikit ang isang manipis na envelope, ang huling testamento. Paglabas ko ng ospital, hindi ako umuwi. Dumiretso ako sa punong tanggapan ng Gonzales Group. Ang mga empleyadong dati ay yumuyukod sa akin ay tila mga estatwa na hindi alam kung titingin ba o iiwas. Hindi ko sila binati. Dumiretso ako sa opisina ng finance director. I-freeze ang lahat ng corporate credit cards ni Reynaldo Gonzales at Remedios Gonzales. Ngayon din utos ko habang inilalapag ang special power of attorney sa ibabaw ng kanyang mesa. Pero Ma'am Wilhelmina, ang utos po ni Sir Reynaldo. Ang utos ni Sir Reynaldo ay wala ng bisa dahil ang lahat ng pondo ng kumpanya ay nakasandal sa personal na ari-arian ni Don Severino na ako na ang legal na tagapangalaga. Putol ko sa kanyang sasabihin. Gawin mo o sisiguraduhin kong kasama ka sa listahan ng mga mawawala ng trabaho bago mag-alas 5. Ang susunod na hantungan ko ay ang mansyon, ang lugar na naging saksi sa 10 taon kong pagpapakumbaba. Nadatnan ko sina Doña Remedios at Amalia sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga mamahaling tela at mga taga-disenyo para sa kanilang kasal ng siglo. Ang saya sa kanilang mga mukha ay tila isang marangyang pintura na biglang nabura nang makita nila ako. Anong ginagawa mo rito, Baog? Sigaw ni Doña Remedios habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Guardia, bakit nakapasok ang babaeng ito? Huwag mong ubusin ang hininga mo sa pagsigaw, Remedios. Mahinahon kong sabi habang inilalabas ang isang eviction notice. Hindi ako narito para makipag-away. Narito ako para sabihing meron kayong 48 oras para ilabas ang lahat ng inyong gamit sa bahay na ito. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa loob ng mansyon. Ang tanging narinig ay ang pagbagsak ng isang rolyo ng mamahaling sutla sa sahig. Si Amalia ay napahawak sa kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Anong kalokohan ito, Wilhelmina Tang? Tanong ni Reynaldo, nakabababa lang mula sa 2 palapag. Bahay ko ito, mana ko ito. Maling impormasyon, Reynaldo, tugon ko, habang ipinapakita ang titulo ng lupa. Ang mansyong ito ay hindi kailanman ipinangalan sa iyo o sa nanay mo. Ito ay nakapangalan sa korporasyon at ang korporasyon ay nasa ilalim na ng aking control dahil sa utang na hindi nyo nabayaran sa aking sariling kumpanya. Inubos nyo ang pondo sa luho at ngayon ang luhong iyan ang kukuha sa inyong bubong. Hindi mo ito magagawa. Hiyaw ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at takot. Dito ako tumanda. Dito nakatira ang pamilya ko. Dito rin niyo ako minaliit, Remedios. Dito niyo ako tinawag na linta, habang ako ang nagpapakain sa inyo, sabi ko. Ang bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng hangin. 48 oras. Kapag lumampas kayo sa oras na yan, ang mga gamit niyo ay itatapon ko mismo sa gitna ng kalsada, sa harap ng lahat ng marites na tinawag niyo noong fiesta. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago ako makalabas, naramdaman ko ang paghawak ni Paulo sa aking braso. Nagtago pala siya sa library at pinanood ang lahat. Wilhelmina, pag-isipan mo ito. Bulong ni Paulo, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap na may halong banta. Maaari nating pag-usapan ito ng maayos. Alam mong hindi makakabuti sa bata ang ganitong gulo. Tiningnan ko ang kanyang kamay na nakahawak sa akin pagkatapos ay tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Bata aling bata, Paulo,
Ang batang alam nating dalawa na hindi kay Reynaldo. Nabitawan ni Paulo ang aking braso, na tila napaso siya ng baga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Sa likod niya narinig ko ang paglapit ni Reynaldo, puno ng pagduda ang mukha nito. Anong sinasabi mo, Wilhelmina? Anong hindi akin? Tanong ni Reynaldo, ang kanyang boses ay nanginginig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang unang bitak sa kanilang pundasyon ay nagsisimula na. Inayos ko ang aking damit at tumingin sa kanilang lahat sa huling pagkakataon sa gabing iyon. Itanong mo sa iyong pinagkakatiwalaang abogado, Reynaldo, at itanong mo rin sa iyong mapagmahal na mapapangasawa kung bakit madalas silang magkita sa isang hotel noong panahong baog ang turing nyo sa akin. Sabi ko nang walang emosyon. Lumabas ako ng mansyon at narinig ang unang pagsabog ng sigawan sa loob. Hindi iyon ang tunog ng pagbagsak ng gamit, kundi ang tunog ng isang pamilyang nagsisimula ng kainin ang isa't isa. Sumakay ako sa aking sasakyan at tiningnan ang aking sarili sa rearview mirror. Ang gintong sandali ay dumating na. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang litrato ni Nathan. Para sa iyo ito, anak. Hindi ka na nila magagamit kailanman. Habang paalis ang sasakyan, isang itim na envelope, ang nakita ko sa upuan ng aking kotse, isang bagay na hindi ko doon iniwan. Binuksan ko ito at ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa loob ay may isang litrato ni Nathan na papasok sa paaralan at may nakasulat na pulang letra sa likod. Hindi mo pa nakukuha ang lahat, Wilhelmina. Isang maling galaw at ang bata ang magbabayad para sa iyong mga paniningil. Hetan, ang bawat hibla ng aking katawan ay tila naging bakal nang mabasa ko ang banta sa likod ng litrato ni Nathan. Hindi nanginginig ang aking kamay, ngunit ang init ng puot na dumadaloy sa aking mga ugat ay sapat na para tunawin ang kahit na anong takot. Hindi ako sumigaw, hindi ako humagulgol. Ang katahimikan sa loob ng aking sasakyan ay tila ang katahimikan bago ang isang malakas na lindol. Inilabas ko ang aking cellphone at mabilis na nag-dial ng isang numero. Mang Tasyo, kunin mo si Nathan sa school ngayon din. Huwag mong gagamitin ang dati nating sasakyan. Dalhin mo siya sa safe house sa Laguna, iyong farm na hindi alam ng kahit na sino sa mga Gonzales. At Mang Tasyo, siguraduhin mong walang susunod sa inyo. Kung kailangan mong dumaan sa putikan, gawin mo. Ibinaba ko ang telepono at mabilis na hinarap ang aking laptop. Ang aking mga daliri ay nagsimulang sumayaw sa keyboard nang may bilis na tila ba nakasalalay doon ang aking buhay. Hindi lamang sapat na bawiin ang mansyon. Ngayon sisiguraduhin kong ang bawat isa sa kanila ay walang matitirang kahit na anong puwang para huminga. Sinimulan ko ang The Marites Blitz. Kinuha ko ang serbisyo ng pinakamalalaking social media influencers at gossip vloggers sa bansa. Hindi ko sila binayaran para magsinungaling. Binayaran ko sila para gawing national event ang kasal ni Reynaldo at Amalia. Nais ko na ang bawat mata sa Pilipinas, mula sa pinakamaliit na eskinita hanggang sa pinakamataas na penthouse, ay nakatitig sa altar na iyon sa susunod na linggo. Gawin yung mukhang fairy tale, utos ko sa aking PR manager sa pamamagitan ng video call. Ipakita nyo ang karangyaan ng mga Gonzales. Iparamdam nyo sa publiko na ito ang pinakamahal na kasal sa kasaysayan ng San Guillermo. Nais ko na ang buong bansa ay mainggit sa kanila. Ginamit ko ang aking kapangyarihan sa kumpanya para pondohan ang sarili nilang bitag. Hinayaan kong gamitin nila ang ilang frozen accounts para sa down payment ng catering at dekorasyon, isang butas na sadyang iniwan ko para isipin nilang nakahanap sila ng paraan para makalusot. Ngunit ang totoo, ang bawat pisong ginagastos nila ngayon ay utang na sa akin ang bagsak. Habang ang San Guillermo ay abala sa paghahanda para sa kasal ng siglo, ako naman ay tahimik na nakaupo sa aking bagong opisina sa Makati. Dumating ang isang malaking kahon mula sa paborito kong taga-disenyo. Dahan-dahan kong binuksan ang takip nito. Ang pulang tela ng aking bestida ay tila isang dumadaloy na ilog ng dugo sa ilalim ng puting ilaw ng silid. Pula ang kulay ng aking hustisya, bulong ko habang hinahaplos ang malambot na seda. Isang mensahe ang pumasok sa aking private line. Wilhelmina, may natanggap kaming impormasyon. Si Paulo ay nag-apply ng exit visa para sa kanya at para kay Amalia. Plano nilang tumakas papuntang Singapore pagkatapos ng kasal, dala ang pera na nakuha nila mula sa huling kontrata ng Gonzales Group. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Akala ni Paulo ay mas matalino siya sa akin.
Akala niya ay ang pagbabanta sa aking anak ang magbibigay sa kanya ng sapat na oras para makatakas. Hayaan mo sila't sagot ko sa aking investigator. Hayaan mo silang mag-impake. Hayaan mo silang isipin na ang pasaporte nila ang susi sa kanilang kalayaan. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha. Kapag nalaman nilang ang eroplanong sasakyan nila ay pag-aari na rin ng korporasyong kinulimbatan nila. Gabi na nang bumalik ako sa safe house sa Laguna, nakita ko si Nathan na mahimbing na natutulog yakap-yakap ang kanyang paboritong laruan. Hinalikan ko siya sa noo, ang aking puso ay tila nadudurog sa pagmamahal. Ang bawat sakripisyong ginawa ko, ang bawat gabing hindi ako natulog dahil sa pag-aaral ng mga numero ay para sa sandaling ito, ang sandaling ligtas ang aking anak mula sa lason ng kanyang sariling ama. Lumabas ako sa balkonahe at tiningnan ang malawak na bukirin. Ang hangin ay malamig at puno ng amoy ng sariwang damo, ngunit sa aking isipan ang ingay ng mga kampana ng simbahan ay nagsisimula na ring tumunog. Kinuha ko ang litrato ni Nathan na may pulang banta at dahan-dahan ko itong sinunog gamit ang aking lighter. Pinanood ko ang apoy na kainin ang mukha ng aking anak sa litrato hanggang sa maging abo na lamang ito. Reynaldo, Paulo, Amalia, nagpadala kayo ng banta gamit ang mukha ng aking anak. Sabi ko sa kadiliman, ang aking boses ay tila isang sumpa. Sa susunod na linggo ipapadala ko sa inyo ang inyong hatol gamit ang aking pulang bestida. At sa pagkakataong ito walang nurse, walang abogado, at walang nanay na makakapagligtas sa inyo. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang international number. Sinagot ko ito at ang tanging narinig ko ay ang tunog ng isang monitor sa ospital, isang mabilis at tuloy-tuloy na tunog. Ma'am Wilhelmina, ito po ang nurse sa ICU. Si Lolo Severino po. Tumigil na ang kanyang puso. Napatigil ang aking mundo. Ang huling taong tunay na nagmahal sa akin sa pamilyang iyon ay wala na. Ngunit sa gitna ng aking pighati, isang bagong determinasyon ang sumibol. Ang kamatayan ni Lolo ay hindi isang katapusan. Ito ang huling hudyat para sa aking paglusob. Ihanda niyo ang sasakyan. Utos ko kay Mang Tasyo na nasa kabilang dulo ng linya. Pupunta tayo sa simbahan. Hindi para sa kasal, kundi para sa isang libing, ang libing ng dangal ng mga Gonzales. Pekam, ang gabi bago ang tinaguriang kasal ng siglo ay binalot ng isang mabigat na katahimikan sa buong San Guillermo, ngunit sa loob ng mansyon ng mga Gonzales, ang hangin ay tila punong-puno ng kuryente. Maririnig ang kalansing ng mga kristal na baso at ang mahinang pagdausdos ng mga mamahaling tela, ngunit sa likod ng marangyang paghahanda ang bawat hininga ni na Reynaldo at Amalia ay tila may kasamang kaba. Sa loob ng master bedroom nakatayo si Reynaldo sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang mamahaling tuksido. Ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang mga tawag mula sa mga creditors ay hindi tumitigil, at ang balita tungkol sa pag-freeze ng ilan nilang assets ay tila isang anino na sumusunod sa bawat galaw niya. Ray, honey, stop worrying. Ang malambing na boses ni Amalia ay pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumapit ang babae, suot ang isang sutlang robe na puti at niyakap siya mula sa likod. Bukas pagkatapos ng kasal, lahat ng mata ay nasa atin. Ang investors ay babalik din kapag nakita nilang matatag tayo. At si Wilhelmina, she's just a bitter ex-wife trying to grab attention. Wala siyang magagawa. Humarap si Reynaldo at tiningnan ang mapanlinlang na ganda ni Amalia. Sana tama ka, Amalia, pero ang pakiramdam ko may hinahanda siyang hindi natin nakikita. She's too quiet, at si Lolo, ang bilis ng mga pangyayari. Hush now, pagpapatahimik ni Amalia habang hinahaplos ang pisngi ng lalaki. Isipin mo na lang ang baby natin. Isipin mo ang legacy na itutuloy niya. Bukas tayo na ang hari at reyna ng San Guillermo. Habang nagaganap ang huwad na pag-aalwan sa mansyon, ako naman ay nasa malayo sa gitna ng tahimik na safe house sa Laguna. Malayo sa ingay ng social media at sa lason ng mga Gonzales. Nakaupo ako sa gilid ng kama ni Nathan, pinapanood ang bawat mahinahong paghinga ng aking anak. Dito sa sandaling ito, ang lahat ng galit at plano ng paghihiganti ay tila naglalaho na papalitan ng isang dalisay na pangakong hinding-hindi ko siya bibitawan. Dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang buhok. Naramdaman ko ang pagpintig ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal na siyang nagbibigay sa akin ng dahilan para lumaban. Sa gitna ng kadiliman,
Nagsimula akong kumanta sa mahinang tinig isang lumang oyayi na itinuro sa akin ng aking sariling ina. Matulog na aking mahal. Ang bukas ay may dalang liwanag. Ang aking boses ay bahagyang nangatal, ngunit ang bawat nota ay puno ng paninindigan. Ang pagkanta ko ay hindi lamang para patulugin si Nathan, kundi para patatagin ang aking sariling kaluluwa. Ito ang aking gintong sandali, ang katahimikan, bago ang dambuhalang bagyong ako mismo ang may gawa. Samantala sa isang madilim na opisina sa Makati, si Paolo ay hindi mapakali. Ang kanyang mesa ay puno ng mga printouts ng financial records at mga legal na dokumento. Mabilis niyang binabasa ang bawat linya, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagod at kaba. Bigla siyang napatigil nang makita ang pangalan ng kumpanyang bumibili ng lahat ng nabaon na utang ng Gonzales Group, WMG Strategic Holdings. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, ang pawis ay dahan-dahang gumulong mula sa kanyang sentido. Ang mga inisyal na iyon, Wilhelmina Marie Gonzales. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Reynaldo, ngunit ang kanyang kamay ay napatigil sa ere. Tiningnan niya ang kanyang maleta na nakahanda na sa tabi ng pinto. Kung sasabihin niya kay Reynaldo ngayon, baka hindi na siya makatakas. Kung mananahimik siya, baka may pagkakataon pa silang makaalis ni Amalia bago ang pagsabog. Huli na, pabulong niyang mura. Huli na ang lahat. Bumalik ang aking diwa sa kasalukuyan nang marinig ko ang marahang pagbukas ng pinto. Si Mang Tasyo ay nakatayo doon, dala ang isang itim na garment bag. Alam ko kung ano ang laman yon. Ang aking baluti, ang aking pahayag. Ma'am, nakahanda na po ang lahat. Ang mga tao sa simbahan, ng media at ang mga dokumentong kailangan sa korte, ulat ni Mang Tasyo sa mahinahong boses. Tumayo ako mula sa tabi ni Nathan, tinitiyak na hindi siya magigising. Inayos ko ang aking likod at tiningnan ang garment bag. Sa loob niyon, ang pulang tela ay tila naghihintay na isuot, handang sumaksi sa pagguho ng isang pamilyang itinayo sa kasinungalingan. Salamat, Mang Tasyo. Magpahinga ka na. Bukas kailangan nating maging maaga. Sabi ko habang ang aking paningin ay nakatitig sa bintana kung saan ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng gumuhit sa abot tanaw. Bukas ang bawat sampal na tinanggap ko ay may katumbas na paniningil. Bukas ang bawat luhang ipinagkait ko sa aking sarili ay magiging baha na lulunod sa kanila. Ang kasal ng siglo ay magiging isang alaala ng kahihiyang hinding-hindi nila makakalimutan. Tumingin ako sa salamin sa huling pagkakataon bago matulog. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang asawang nagagayak ng fiesta. Siya na ang babaeng susunog sa dambana. Ang kampana ng lumang simbahan ng San Guillermo ay umalingaw-ngaw sa buong bayan. Ang bawat tunog ay tila isang malakas na pintig ng puso na nagpapahayag ng pagsisimula ng isang huwad na pag-iisang dibdib. Ang loob ng cathedral ay punong-puno ng mga bulaklak na kulay puti, mga rosas, na tila kasing puro ng mga anghel, ngunit ang bawat talulot ay binayaran ng perang ninakaw sa pawis ng iba. Ang mga pinakamataas na tao sa lipunan, kasama ang hukbo ng mga mamamahayag at mga kilalang marites sa social media, ay naghihintay sa pagbubukas ng malaking pinto ng simbahan. Nakatayo si Reynaldo sa harap ng dambana, suot ang kanyang puting tuxedo, na tila sumisimbolo sa isang bagong simula. Sa tabi niya si Paolo ay abalang-abala sa pag-aayos ng kanyang salamin, ang mga mata ay hindi mapakali sa paglilibot sa paligid. At nang magsimulang tumugtog ang marubdob na musika ng organo, dahan-dahang bumukas ang pinto para ilantad si Amalia. Suot ng babae ang isang napakagarbong belo at mahabang trahe de boda na gawa sa mamahaling lace. Naglalakad siya ng dahan-dahan, ng kanyang mukha ay nakayuko, nagpapakita ng isang peking kababaang loob na tila ba siya ang biktima sa lahat ng kwentong kumalat. Ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng mga flash ng camera habang si Doña Remedios ay nakaupo sa harapang upuan, nakangiti ng may pagmamalaki habang pinupunasan ang kanyang mga mata ng panyong sutla. Nang makarating si Amalia sa tabi ni Reynaldo, huminto ang musika at namayani ang isang mabigat na katahimikan. Ang pari, suot ang kanyang banal na kasuotan, ay nagsimula ng bigkasin ang mga katagang nakasanayan na ng lahat. Kung mayroon mang sino man sa inyo ang may sapat na dahilan upang hindi ituloy ang kasal na ito, magsalita ngayon o manahimik magpakailanman. Ang tinig ng pari ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng katedral. Isang segundong katahimikan, dalawa,
3. Biglang naramdaman ng lahat ang isang malakas na pagyanig mula sa likuran. Ang malalaking pinto ng simbahan na gawa sa matigas na kahoy na nara ay marahang bumukas ng mag-isa, na tila may isang hindi nakikitang puwersa ang nagtulak dito. Ang liwanag ng araw mula sa labas ay pumasok sa loob na nagdulot ng isang nakasisilaw na aura sa aninong nakatayo sa gitna ng pintuan. Hindi ito isang babaeng nakasuot ng puti. Hindi ito isang babaeng umiiyak. Humakbang ako papasok, at ang bawat yabag ng aking pulang takong sa sahig na marmol ay tila isang hatol na nagpatahimik sa lahat ng naroon. Suot ko ang isang pulang bestida, isang kulay na tila isang bukas na sugat sa gitna ng dagat ng kaputian. Ang tela nito ay yumayakap sa aking katawan ng may dignidad at ang mahabang tupi nito ay kumakaladkad sa sahig na tila isang ilog ng nagbabagang lava. Ang bawat mata ay napako sa akin. Narinig ko ang mahihina at mabilis na bulungan ng mga tao. Si Wilhelmina, bakit siya nakapula? Anong ginagawa niya rito? Nagpatuloy ako sa paglalakad, nang diretso ang aking tingin ay hindi kumukurap at nakatutok lamang sa dambana. Ang aking mukha ay tila isang estatwa ng marmol, malamig, maganda at walang bahid ng takot. Nang makarating ako sa gitna ng simbahan, nakita ko ang pagpula ng mukha ni Reynaldo, sa galit ang pagputla ni Amalia at ang panginginig ng mga kamay ni Paulo. Wilhelmina, anong kalapastanganan ito? Ang boses ni Doña Remedios ay sumabog sa galit habang tumatayo siya mula sa kanyang upuan. Guardia, ilabas ang baliw na babaeng ito. Hindi ako huminto. Lumapit ako sa harap ng altar hanggang sa ilang hakbang na lamang ang layo ko sa aking dating asawa. Inalis ko ang aking itim na salamin at tinitigan siya ng diretso sa kanyang mga mata, ang mga matang puno ng panlilinlang na dati ay pinagkatiwalaan ko. You look beautiful in white, Amalia. Ang boses ko ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may talim na tila kayang humiwa sa hangin. Sayang nga lang dahil ang puti ay para sa mga malinis at tayong tatlo rito. Alam nating lahat na ikaw ang pinakamadumi sa silid na ito. Umalis ka na rito, Wilhelmina. Sigaw ni Reynaldo, ang kanyang mga ugat sa leeg ay nagsisimula ng lumitaw. You're trespassing, wala kang karapatang sirain ang araw na ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tinalikuran ko siya at humarap sa mga tao, particular na sa malaking screen na nakakabit sa itaas ng dambana, na dapat ay magpapakita ng kanilang love story video. Kinuha ko ang aking cellphone at pinindot ang isang icon. Hindi ako narito para sirain ang araw niyo, Reynaldo. Sabi ko habang ang aking tinig ay mas lumakas, tinitiyak na maririnig ito hanggang sa dulo ng simbahan. Narito ako para simulan ang katotohanan. Handa na ba kayong mapanood ang tunay na palabas? Sa isang iglap, ang screen sa itaas ay biglang nagliwanag. Hindi ang kanilang mga prenup photos ang lumitaw. Sa halip, isang dokumento ng Bureau of Internal Revenue ang bumungad sa lahat na may nakasulat na pangalan ni Reynaldo Gonzalez at ang salitang falsification of financial records. Sinundan ito ng isang video ni Paulo at Amalia sa loob ng isang madilim na silid, nagpaplano kung paano nila uubusin ang yaman ni Lolo Severino bago pa man ito malagutan ng hininga. Ang buong simbahan ay napuno ng nakatutulig na ingay ng pagkagulat. Ang mga marites ay nagsimula ng mag-livestream ng mas mabilis pa sa kidlat. Si Amalia ay napaupo sa sahig, ang kanyang puting damit ay tila naging isang basahan sa gitna ng kanyang kahihiyan. Si Doña Remedios ay napahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay tila naging kulay abo. Ito ang iyong kasal ng siglo, Reynaldo. Sabi ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya ang boses ko, ay tila isang bulong ng kamatayan. Ang pulang suot ko, hindi ito para sa iyo. Ito ay para sa bawat patak ng dugo at pawis na ninakaw niyo sa akin. At sa araw na ito, hindi lang ang kasal niyo ang natapos, pati ang kalayaan niyo. Sa sandaling iyon, ang malalaking pinto ng simbahan ay muling bumukas. Ngunit hindi na sikat ng araw ang pumasok. Ang mga kalalakihang nakauniporme na may dalang mga warrants of arrest ay nagsimulang pumasok nang mabilis. Ang kanilang mga yabag sa marmol ay tila isang huling marcha ng hustisya. Tumingin ako kay Reynaldo sa nanlilisik niyang mga mata na puno ng puot at takot. Inayos ko ang aking pulang bestida at tumingin sa camera ng isang vlogger na nasa malapit. Ang laro ay tapos na, sabi ko ng may rational na katahimikan. Pero ang paniningil, kakasimula pa lang. Patsa.
Ang bawat sulok ng cathedral na kanina lamang ay puno ng bulong ng paghanga, ay napalitan ng isang nakabibinging gulo. Ang tunog ng mga yabag ng mga ahente ng National Bureau of Investigation sa sahig na marmol ay tila mga martilyo na nagpapaguho sa turing buhangin na itinayo ni Reynaldo. Ang mga flash ng camera mula sa mga reporter ay hindi na para sa isang marangyang kasal, kundi para sa isang pambansang iskandalo na ngayon ay mapapanood sa bawat sulok ng bansa. Reynaldo Gonzalez, you are under arrest for multiple counts of tax evasion, money laundering, and large-scale estafa. Ang boses ng namumunong ahente ay mariin at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang ang lahat ng ito. Wilhelmina, anong kasinungalingan ang ipinakain mo sa kanila? Sigaw ni Reynaldo, ang kanyang puting tuksido ay gusot na at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis. Sinubukan niyang humakbang patungo sa akin, ngunit mabilis siyang hinarang ng dalawang opisyal. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng gintong singsing ay mabilis na nilagyan ng malamig na posas. Sa tabi niya si Amalia ay humahagulgol na sa sahig. Ang kanyang mahabang belo ay napunit, at ang kanyang make-up ay kumalat na sa kanyang mukha na nagmukhang isang maskara ng katatakutan. Ray, tulungan mo ako, Paolo, do something. Lawyer tayo, di ba? Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot malayo, sa malambing na tinig na ginagamit niya para makuha ang loob ng mga tao. Ngunit si Paolo ay wala ring nagawa. Nakatayo siya sa isang gilid, ang kanyang briefcase ay nalaglag na sa sahig. Isang opisyal mula sa Integrated Bar of the Philippines ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang dokumento. Attorney Paulo Rivera, you are being served with an immediate suspension order and a disbarment case for professional misconduct and conspiracy to defraud. Sumama ka ng maayos. Tinitigan ko silang tatlo ng may rasyonal na katahimikan. Walang galit sa aking mukha, tanging ang lamig ng isang taong nakatapos na sa isang mahabang trabaho. Lumapit ako kay Amalia na ngayon ay nakatingala sa akin ng may pagsusumamo. Ate Wilhelmina, please. Ang baby, maawa ka sa baby. Pabulong niyang pakiusap, sinusubukan pa ring gamitin ang huling alas na alam niyang tatalab sa akin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Yumuko ako ng bahagya para tapatan ang kanyang paningin. Amalia, stop the act. Ang baby na sinasabi mo, hawak ko na ang records mula sa clinic ni Dr. Santos. We both know there is no baby. It was just a pouch of silicone and a desperate lie to hook a man who is as pathetic as you are. Napatigil ang pag-iyak ni Amalia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at sa isang sandali, ang anghel na mukha ay naglaho na palitan ng isang hitsura, ng tila isang hayop na nasukulon. Sa likod niya, narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Doña Remedios. Bitiwan niyo ang anak ko. Hindi niyo ba kilala kung sino kami? Kami ang mga Gonzales. Hiyaw ng matanda habang sinusubukang itulak ang mga pulis. Wilhelmina, ikaw na baog ka. Isinusumpa kita. Sisiguraduhin kong mabubulok ka rin sa impyerno. Remedios, mahinahon kong tawag sa kanyang pangalan dahilan para mapatigil siya. Ang impyernong sinasabi mo ay ang mansyong ito na mawawala na sa inyo simula bukas. Lahat ng alahas mo, ang mga lupang ipinagmamalaki mo, lahat iyon ay nakasandata sa mga utang na ako na ang may-ari. Simula sa araw na ito, ang pangalang Gonzales ay hindi na sagisag ng kapangyarihan, kundi ng kahihiyan. Tinalikuran ko sila habang ang mga pulis ay nagsimula ng ilabas ang mga suspek mula sa loob ng simbahan. Ang bawat hakbang ko palabas ay sinasabayan ng mga tanong ng media, ngunit wala akong sinagot. Tiningnan ko ang langit na ngayon ay maliwanag, tila nakikigalak sa aking paglaya. Sa may gate ng simbahan nakita ko ang isang itim na sasakyan. Doon nakatayo si Mang Tasio kasama si Nathan. Nang makita ako ng aking anak, agad siyang tumakbo patungo sa akin at yumakap ng mahigpit sa aking binti. Mommy, bakit ka po naka-red? You look like a queen, sabi ni Nathan nang may malapad na ngiti. Binuhat ko siya at hinalikan sa pisngi. Dahil ngayong araw, Nathan, nanalo na tayo. Wala na tayong kailangang katakutan. Habang sumasakay kami sa sasakyan, nilingon ko ang cathedral sa huling pagkakataon. Nakita ko ang huling sulyap ni Reynaldo mula sa loob ng mobile ng pulis, isang tingin na puno ng pagsisisi, ngunit alam kong huli na ang lahat. Ang pagmamahal na itinapon niya ay hindi na kailanman mababalik. Salamat, Lolo Severino. Bulong ko sa hangin habang hinahaplos ang selyo ng testamento sa loob ng aking bag. Ang kumpanya ay ligtas na. Ang dangal ng pamilya ay muling mabubuhay, hindi sa pangalan ni Reynaldo, kundi sa katapatan ng aming gawa.
Habang umaandar ang sasakyan palayo sa gulo ng San Guillermo, naramdaman ko ang isang tunay na kapayapaan. Ang pulang bestida na suot ko ay hindi na simbolo ng galit kundi ng tagumpay at ng isang bagong bukas para sa amin ni Nathan. Ang sikat ng araw sa Makati ay tila mas maliwanag at mas presko kaysa sa mga nagdaang taon. Mula sa ika-4 na palapag ng gusali ng Gonzales Group, na ngayon ay binabalak ko ng pangalanang WMG Integrated. Pinagmamasdan ko ang abalang lungsod sa ibaba. Ang ingay ng mga sasakyan at ang daloy ng mga tao ay tila isang maayos na orkestra malayo sa kaguluhan ng aking nakaraan. Nakasuot ako ng isang asul na business suit, isang kulay na sumisimbolo sa kapayapaan at bagong awtoridad na aking hawak. Dahan-dahan ang pagbukas ng pinto ng aking opisina. Pumasok si Mang Tasyo, suot ang isang malinis na barong, dala ang mga huling ulat mula sa korte. Ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng pagod kundi ng isang tahimik na dangal. Ma'am Wilhelmina, tapos na po ang huling hearing para sa liquidation ng mga personal na ari-arian ni Reynaldo. Ang mansyon ay opisyal na pong nakasara at ang mga gamit na hindi nyo kailangan ay naibigay na sa mga charity na inyong pinili. Ulat ni Mang Tasyo habang maingat na inilalapag ang mga folder sa aking mesa. Salamat, Mang Tasyo. Kumusta ang lagay nila sa loob? Tanong ko habang binubuksan ang isa sa mga ulat. Ang aking boses ay nananatiling mahinahon, walang halong paghihiganti, kundi rasyonal na pagtanggap sa katotohanan. Si Reynaldo po ay patuloy na nagwawala sa loob ng selda, sinisisi ang lahat maliban sa kanyang sarili. Si Amalia naman ay balita ko'y inabandona na ng kanyang sariling pamilya matapos malaman ang lahat ng kanyang panloloko. At si Paulo, ang lisensya niya ay opisyal ng binawi. Hindi na siya makakatungtong sa anumang korte sa bansa, dagdag ni Mang Tasyo. Tumango ako. Ang hustisya ay hindi kailangang maging maingay. Sapat na ang bigat ng katotohanan para lunurin ang mga nagkasala. Sa gitna ng aming usapan, kumatok ang aking sekretarya at pumasok kasama ang isang lalaki. Siya ay si Attorney Gabriel Valderrama, ang abogadong tumulong sa akin sa mga anino noong mga panahong akala ko ay mag-isa lang ako. Good morning, Chairperson, bati ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at may kasamang init na tila ba nakakaunawa sa lahat ng aking pinagdaanan. Narito na ang mga dokumento para sa scholarship fund na ipapangalan natin kay Don Severino. Ito ang magiging legacy ng pamilya na tunay na makakatulong sa mga nangangailangan. Salamat, Gabriel. Napakalaki ng tulong mo sa pag-aayos ng lahat ng ito. Tugon ko habang tinatanggap ang mga papel. Ang aming mga daliri ay sandaling nagkadikit at naramdaman ko ang isang kakaibang kuryente, hindi ang kuryenteng dulot ng takot, kundi ng isang pag-asang muling magtiwala. Bahagi lang ito ng aking trabaho, Wilhelmina. Pero higit pa roon, hanga ako sa tatag mo, sabi niya ng may seryosong tingin. Hindi lahat ng babae ay kayang tumayo ng matuwid pagkatapos ng ganoong bagyo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi ako tumayo para lang sa sarili ko, Gabriel. Tumayo ako para sa anak ko at para sa dangal na pilit nilang tinapakan. Matapos ang pulong, dinala ako ng aking mga paa sa dati naming bahay, hindi sa mansyon, kundi sa unang restaurant na itinayo ko 10 taon na ang nakalilipas. Ngayon ito ay puno ng mga masasayang customer. Ang amoy ng masarap na adobo at sariwang kanin ay pumupuno sa hangin. Nakita ko si Nathan na nakaupo sa isang sulok kasama ang kanyang bagong tutor, masayang nagkukwento at tumatawa. Lumapit ako sa kanya at naramdaman ko ang pagyakap niya sa aking baywang. Mommy, look, I got a star today, masayang sabi ni Nathan habang ipinapakita ang kanyang kamay. Binuhat ko siya at hinalikan sa noo. Sa bawat tibok ng puso ng aking anak, nararamdaman ko ang tunay na tagumpay. Ang bawat gabing puyat at bawat planong binuo ko ay nagbunga hindi lamang ng yaman kundi ng kalayaang hindi na kailangang magtago sa likod ng kasinungalingan ng iba. Habang papalubog ang araw sa Manila Bay, nakatayo ako sa balkonahe ng restaurant, pinagmamasdan ng langit na kulay kahel at lila. Ang kapayapaang ito ay pinaghirapan ko at ngayon handa na akong yakapin ang bawat sandali nito. Ang Wilhelmina na puno ng galit ay wala na. Ang naiwan ay isang babaeng buo, matatag at handang muling magmahal sa buhay. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata? Ang boses ni Gabriel ay muling narinig sa aking likuran. Lumapit siya at tumayo sa aking tabi, pinagmamasdan din ang abot-tanaw. Handa na ako, kinanta. Sagot ko ng may malalim na hininga.
Dahil sa pagkakataong ito ako na ang nagsusulat ng sarili kong kwento. Ang dagat sa Batangas ay tila isang malawak na salamin na sumasalamin sa nagbabagang kulay ng dapit hapon. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay may dalang himig ng kapayapaan, isang banayad na tunog na tila nagbubura sa bawat bakas ng sakit na iniwan ng nakaraan. Nakatayo ako sa puting buhangin ramdam, ang malamig na tubig na yumayakap sa aking mga paa, habang ang hangin ay humahaplos sa aking buhok nang may lambing na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Isang taon na ang lumipas. Ang bawat araw na nagdaan ay tila isang pahina ng isang bagong aklat na ako mismo ang may akda. Ang mansyon ng mga Gonzales ay isa na ngayong art gallery at center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, isang lugar kung saan ang sakit ay ginagawang sining at ang kahinaan ay ginagawang lakas. Ang kumpanya ay maunlad hindi dahil sa pangalan ng isang pamilya, kundi dahil sa katapatan ng bawat taong nagtatrabaho roon. "Mommy, look at the shell. It's so shiny." Ang masayang sigaw ni Nathan ay pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Tumingin ako sa aking anak na ngayon ay abalang-abala sa pagtakbo sa dalampasigan. Ang kanyang tawa ay tila isang banal na musika na nagpapagaling sa bawat sugat ng aking kaluluwa. Sa kanyang likuran nakita ko si Gabriel na naglalakad palapit dala ang 2 baso ng sariwang buko juice. Ang kanyang ngiti ay tila ang bukang liwayway puno ng pangako at walang halong pagkukunwari. "You're thinking too much again, Wilhelmina," mahinahong sabi ni Gabriel habang iniabot sa akin ang baso. Tumayo siya sa aking tabi, pinagmamasdan din ang abot tanaw. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin. Sagot ko ng may banayad na ngiti. "Salamat, Gabriel, hindi lang sa pagiging abogado ko kundi sa pagiging sandigan namin ni Nathan." "Hindi mo na kailangan ng sandigan, Wilhelmina. Ikaw ang pundasyon ng lahat ng ito." Tugon niya, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga. "Pero kung papayagan mo ako, nais kong manatili sa tabi mo, hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang katuwang sa pagbuo ng mga bagong alaala." Hindi ko kailangan ng mabilis na sagot. Ang bawat sandali ay amin na ngayon. Nabalitaan ko na ang hatol sa mga Gonzales ay pinal na maraming taon sa loob ng rehas ang naghihintay sa kanila. Si Reynaldo ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling kapalaluan, habang si Amalia ay nawala na sa paningin ng publiko, isang anino na lamang ng kanyang dating kasinungalingan. Wala na akong puot sa kanila. Ang galit ay isang mabigat na bagahe, at sa araw na ito pinili ko ng bitawan ang huling piraso nito. Ang pagpapatawad sa aking sarili, ang pinakamahirap na laban. Ngunit ito rin ang nagbigay sa akin ng pinakamatamis na tagumpay. Natutunan ko na ang tunay na hiya ay hindi ang pagbagsak, kundi ang pananatili sa lupa habang tinatapakan ng iba. Ang dangal ng isang babaeng Pilipina ay hindi nasusukat sa kanyang asawa, kundi sa kanyang kakayahang bumangon mula sa abo at lumipad ng mas mataas pa kaysa sa inaasahan ng lahat. "Mommy, let's build a sandcastle," yaya ni Nathan habang hinihila ang aking kamay. Lumuhod ako sa buhangin at sinimulan naming hubugin ang isang bagong tore, hindi isang toreng buhangin na madaling guguho, kundi isang muog na itinayo sa pagmamahal at katotohanan. Tumingin ako sa langit kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng kumislap. "Lolo Severino, para sa iyo ito," bulong ko sa aking puso. Ang kwento ng aking buhay ay hindi nagtapos sa isang altar ng kahihiyan. Ito ay nagsimula sa araw na pinili kong isuot ang pulang bestida at harapin ang mundo ng walang takot. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang aking anak at ang lalaking nagturo sa akin na muling magtiwala, alam ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman o kapangyarihan. Ito ay nasa payapang pagtulog sa gabi sa tapat na tawa ng isang bata at sa kalayaang maging ikaw buo, matatag at malaya. Ang dapit hapon ay naglaho na at ang gabi ay dumating nang may dalang milyong bituin. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng aking puso ay nananatiling maliwanag. Dahil sa dulo ng lahat, natagpuan ko na ang tunay na tahanan sa loob ng aking sarili.